Ayoko na. Hindi ko na kaya. Parang awa niyo na, sir. Paalisin niyo na ako dito. Ang matinis na sigaw na yon ay bumasag sa katahimikan ng madilim na opisina. Hindi nagulat si Andrew. Hindi man lang siya kumurap. Nakaupo siya sa kanyang malawak na leather chair. Ang mga mata ay nakapako sa malaking monitor sa dingding. Sa screen ng CCTV, nakita niya ang babaeng nakauniporme na tumatakbo palabas ng kwarto ng kanyang mga anak. Umiiyak ito, nanginginig ang mga balikat, parang nakakita ng multo o ng isang bangungot na hindi niya matatatakasan. Binuksan ni Andrew ang drawer ng kanyang lamesa. Inilabas niya ang isang makapal na folder na may nakasulat na Applicant Niven. Kumuha siya ng pulang marker. Walang emosyon niyang ginuhitan ng malaking X ang litrato ng babae. Napabuntong hininga siya. Malalim, mabigat. Iyon na ang panglabing-isang beses sa loob ng 2 taon. Panglabing-isang pag-asa na nauwi sa wala. Panglabing-isang tao na sumuko sa bigat ng kanyang realidad. Tiningnan niya ang kanyang sariling refleksyon sa itim na screen ng monitor nang mamatay ang feed ng CCTV. Isang lalaking pagod. May mga mata na tila nalunod na sa lungkot. At isang puso na matagal nang naging bato para hindi na muling masaktan. Ang akala ng iba, ang pera ang sagot sa lahat. Pero sa bahay na ito, ang yaman niya ay wala ring silbi, kundi pambayad sa mga taong iiwan din naman siya sa huli. Tumunog ang intercom sa kanyang lamesa. Ang boses ni Matilda, ang kanyang mayordoma, ay garalgal at tensyonado. Sir Andrew, nandito na po ang susunod na aplikante. Si Angela Di Magiba po. Tiningnan ni Andrew ang oras sa kanyang mamahaling relo. Huli ng 2 minuto. Napailing siya. Papasukin mo. Maikling utos niya. Inayos ni Andrew ang kanyang sarili. Ibinalik niya ang maskara ng isang estriktong aamo, ang Iron Dad, na kinatatakutan ng lahat ng agency sa Manila. Kailangan niyang maging matigas. Dahil kung hindi, ang pag-asa na naman ang papatay sa kanya. Bumukas ang mabigat na pinto ng opisina. Pumasok ang isang babae. Simple lang ang suot nito. Isang puting blusa na medyo lumana pero plansado at itim na slacks. Ang buhok niya ay nakapusod ng mahigpit. Pero ang unang napansin ni Andrew ay ang kanyang mga sapatos. Pudpud na ang takong at may kaunting putik sa gilid. Halatang naglakad ng malayo para lang makarating sa exclusive subdivision na ito. Mukha siyang pagod, pero nang mag-angat ito ng tingin, natigilan si Andrew ng bahagya. Iba ang mga mata niya, hindi takot, hindi humihingi ng awa, determinado. Good morning po, Sir Andrew, bati ni Angela. Ang boses niya ay mahina, pero buo. Hindi nanginginig, hindi sumagot si Andrew. Kinuha niya ang resume na inabot nito at mabilis na binasa. Nursing graduate, pero hindi nakapasa sa board exam. Nagtrabaho sa call center. Nag-alaga ng matanda sa probinsya. Walang espesyal na training para sa cerebral palsy. Ibinaba ni Andrew ang papel sa lamesa ng padabog. Alam mo ba kung bakit tumatakbo palabas ang huling nag-apply dito bago ka dumating? Tanong niya agad. Walang paligoy-ligoy. Napalunok si Angela. Hindi po, sir. Dahil hindi ito ordinaryong trabaho, tumayo si Andrew at lumakad papunta sa bintana, nakatalikod kay Angela. 3 bata, triplets, 8 years old, severe cerebral palsy. Hindi sila makalakad, hindi makasalita, hindi makakain mag-isa, para silang mga manika na nasira at hindi na maayos pa. Lumingon siya para makita ang reaksyon ni Angela. Inasahan niyang makikita ang awa o ang takot, pero nanatiling kalmado ang mukha ng babae. Handa po ako, sir, sagot nito. Handa? Tumawa ng mapakla si Andrew. Lahat sila nagsabing handa sila, pero sa oras na makita nila ang mga seizure, ang hirap ng pagpapakain, sumusuko sila. Lumapit siya kay Angela at iniabot ang isang makapal na folder. Ito ang kontrata. Basahin mo ang rules and regulations.
Rule number 1. Strict adherence to medical protocol. Kung ano ang oras ng gamot, yun lang. Walang labis, walang kulang. Rule number 2. Bawal ang emosyonal na attachment. Hindi mo sila mga anak, empleyado ka lang. Tinitigan niya si Angela sa mata. At rule number 3. Bawal ang false hope. Huwag na huwag mong sasabihin sa kanila na gagaling sila. Huwag mo silang kantahan ng mga kanta tungkol sa pangarap. Dahil sa bahay na ito, realidad lang ang tinatanggap natin. Naintindihan mo. Saglit na natahimik si Angela. Tiningnan niya ang folder, tapos ay tumingin ulit kay Andrew. May dumaang lungkot sa mga mata niya, pero mabilis itong nawala. Naintindihan ko po, sir. Kailangan ko po ng trabaho. Good, sabi ni Andrew. Follow me. Dinala niya si Angela sa east wing ng mansyon. Habang naglalakad sila sa hallway, ramdam ni Andrew ang lamig ng aircon na tila mas lumalamig habang papalapit sila sa kwarto ng mga bata. Walang mga family pictures sa dingding. Walang mga laruan na nakakalat. Malinis. Masyadong malinis. Binuksan niya ang pinto. Ang tunog agad ang sumalubong sa kanila. Beep! 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 Ang tunog ng mga monitoring machines. Ang amoy ay parang sa ospital. Amoy alcohol at gamot. Sa gitna ng malawak na kwarto, may 3 kama. At doon nakahiga ang 3 batang lalaki. Payat sila. Ang mga braso at binti ay nakaposisyon ng hindi natural dahil sa paninigas ng kalamnan. Nakatunganga sila sa kisame. Ang mga mata ay walang buhay. Si Mark, si Matthew, si Luke, ang mga anghel na binigay sa kanya na ninakaw din agad ng tadhana. Naramdaman ni Andrew ang pamilyar na kirot sa dibdib niya, ang bigat na hindi nawawala. Kahit ilang taon na ang lumipas, gusto niyang umiwas ng tingin, pero pinilit niyang tumingin kay Angela. Hinihintay niyang tumakbo ito o umiyak, pero hindi yun ginawa ni Angela. Dahan-dahang lumapit si Angela sa kama ni Mark, ang panganay. Ibinaba ni Angela ang kanyang bag sa sahig. Lumuhod siya sa tabi ng kama. Hindi siya dumanas ng takot o pandidiri. Sa halip, ngumiti siya. Isang ngiti na hindi pilit. Isang ngiti na parang bumabati sa isang matagal ng kaibigan. Hinawakan ni Angela ang naninigas na kamay ni Mark. Ang lamig ng kamay ng bata. Marahan iyong hinaplos ni Angela. Sinusubukang ibalik ang init gamit ang kanyang mga palad. Napakunot noo si Andrew. Nakaramdam siya ng inis. Miss Di Magiba, matigas na tawag ni Andrew. Ang trabaho mo ay magbigay ng gamot, magpalit ng diaper, at siguraduhing humihinga sila. Hindi kasama sa sweldo mo ang humawak sa kanila nang walang dahilan. Dahan-dahang binitawan ni Angela ang kamay ni Mark. Tumayo siya at hinarap si Andrew, pero hindi nawala ang amo sa mukha niya. Pasensya na po, sir. Ang lamig po kasi ng kamay niya. Baka nilalamig sila sa aircon. Sanay sila sa lamig. Malamig na sagot ni Andrew. Tinalikuran niya ang mga ito para itago ang konting gulat niya sa sagot ng babae. Wala pang naglakas loob na sumagot sa kanya ng ganoon. Nasa mesa ang schedule. Dagdag ni Andrew habang naglalakad palayo. May CCTV sa bawat sulok ng kwartong ito. Nakikita ko ang bawat galaw mo, bawat hinga mo. Isang pagkakamali, Miss Di Magiba, at palabas ka na ng gate bago ka pa makapagpaliwanag. Hindi na hinintay ni Andrew ang sagot nito. Lumabas siya ng kwarto at padabog na isinara ang pinto. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay parang kandado ng isang kulungan. Naglakad si Andrew pabalik sa kanyang opisina sa kabilang dulo ng hallway. Pagpasok niya, agad siyang umupo sa harap ng kanyang command center. Ang malaking monitor sa dingding ay nahahati sa 6 na view. Kitang-kita niya ang buong kwarto ng mga bata mula sa iba't ibang angulo. Ito ang kanyang mundo. Ang pagmasdan ng mga anak niya mula sa malayo, kung saan hindi siya nasasaktan, kung saan hindi niya kailangang maramdaman ang bigat ng pagiging ama sa mga batang hindi na siya kilala. Sa screen,
Nakita niyang nakatayo lang si Angela sa gitna ng kwarto. Nakatingin ito sa kamera sa kisame. Alam ni Andrew na hindi siya nakikita nito, pero parang tumatagos ang tingin ng babae sa screen. Parang hinahamon siya. Tingnan natin kung hanggang kailan ka tatagal, bulong ni Andrew sa sarili. Kinuha niya ang baso ng whiskey at sumimsim. 1 oras? 2? Sa screen, nakita niyang gumalaw si Angela. Hindi ito pumunta sa mesa para tingnan ang schedule ng gamot tulad ng inaasahan niya. Lumapit ito sa bunso kay Luke. Pinindot ni Andrew ang button para marinig ang audio mula sa kwarto. Inaasahan niyang maririnig ang buntong hininga ng pagod o ang reklamo na karaniwang sinasabi ng mga yaya kapag akala nila ay walang nakakarinig. Pero iba ang narinig niya. Sa malinaw na audio ng speaker, narinig niya ang boses ni Angela. Malambing. Puno ng sigla. Hindi ito boses ng isang empleyado. Boses ito ng isang ina. "Hello, Luke," bulong ni Angela habang inaayos ang kumot ng bata. Inilapit niya ang mukha niya sa tenga nito na para bang may ibinabahaging sikreto. Napahigpit ang hawak ni Andrew sa baso niya. Anong ginagawa ng babaeng to? "Huwag kang makinig sa kanya," mahinang sabi ni Angela sa bata. Sapat lang para marinig ng sensitibong mikropono ng CCTV. "Hindi kayo sira at nandito ako para tulungan kayong ayusin ang sarili niyo." Dumagundong ang kaba sa dibdib ni Andrew. Galit ang unang naramdaman niya. Nilabag agad ng babaeng ito ang rule number 3. Bawal ang magbigay ng false hope. Akmang pipindutin na ni Andrew ang intercom button para sigawan ito at paalisin agad-agad nang makita niya ang isang bagay sa screen na nagpatigil sa kanya. Isang bagay na hindi niya nakita sa loob ng 5 taon. Sa monitor ng heartbeat ni Luke na nasa gilid ng screen, bumagal ang tibok ng puso nito. Mula sa mabilis na tibok ng stress at takot, naging kalmado ito. Ang linya sa monitor ay naging payapa. Napaatras si Andrew sa kanyang upuan. Binitawan niya ang intercom button. Ang kamay niya ay nanginginig. Sa screen, nakita niyang nagsimulang humuni si Angela. Isang masayang kanta na pambata. At habang kumakanta siya, dahan-dahan niyang minamasahe ang naninigas na binti ni Luke. Hindi pinatay ni Andrew ang monitor. Hindi niya inalis ang tingga sa screen. Para siyang na-hypnotize. Ang himig ni Angela ay simple lang, pero sa loob ng kwartong yon na sanay sa tunog ng makina, para itong isang himala. Napaupo ng maayos si Andrew. Ibinalik niya ang baso sa mesa nang hindi umiinom. Swerte lang yan, bulong niya sa sarili. Pilit na kinukumbinsi ang sariling isip. Bukas, babalik din sa dati ang lahat. Bukas, iiyak ka na rin at magmamakaawang umalis. Sa screen, natapos na ang kanta ni Angela. Dahan-dahan niyang inilapag ang kamay ni Luke sa gilid. Hinalikan niya ito sa noo. Isa na namang paglabag sa rule number 2. Napakuyom ang kamao ni Andrew. Hinihintay niya ang pagkakamali. Hinihintay niyang magising ang bata at umiyak dahil sa abala. Pero nanatiling tulog si Luke. Mahimbing, payapa. Tumayo si Angela. Inayos niya ang kanyang uniforme. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumingala. Diretso ang tingin niya sa kamera na nasa kisame. Parang tumigil ang mundo ni Andrew. Alam niyang isang itim na lens lang ang nakikita ni Angela. Pero pakiramdam niya ay nakikipagtitigan ito sa kanya ng personal. Tagos hanggang buto. Walang takot sa mukha ng babae. May halong lungkot, oo. Pero mas nangingibabaw ang isang uri ng tapang na matagal nang hindi nakikita ni Andrew sa bahay na ito. Gumala ang tingin ni Angela sa buong kwarto. Tinitingnan ang mga machines, ang mga tubo, ang rehas na bakal sa bintana na laging nakasara. Muling inilapit ni Andrew ang daliri niya sa intercom button. Sasabihin na sana niyang "You're fired" dahil sa paghalik sa pasyente. Pero bago pa siya makapagsalita, nakita niyang gumalaw ang bibig ni Angela. Kahit mahina, dinig na dinig ito ng sensitibong mikropono. Hindi ito ospital. Bulong ni Angela habang nakatingin sa kamera, tila kinakausap ang taong nasa likod nito.
Tahanan ito. At gagawin ko itong tahanan ulit. Pinatay ni Andrew ang monitor. Ang dilim ay bumalot sa opisina. Narinig niya ang sarili niyang mabilis na paghinga. Kinuha niya ulit ang litrato ni Angela. Ang pulang marker ay nasa kamay niya pa rin. Tinitigan niya ang mukha ng babae sa papel. 30 araw, hamon ni Andrew sa hangin. Bibigyan kita ng 30 araw bago ka madurog. Ibinaba niya ang marker. Hindi niya ginuhitan ng X ang mukha nito. Sa halip nilagyan niya ito ng malaking tandang pananong. Mabigat ang hangin sa loob ng East Wing. Amoy gamot. Amoy kalungkutan. 5:00 pa lang ng umaga. Gising na si Angela. Hindi naman siya nakatulog ng maayos. Ang kama, sa maliit na kwartong inilaan para sa kanya, ay malambot. Hamak na mas malambot kaysa sa tinutulugan niya sa probinsya. Pero ang katahimikan ng mansyon na ito ay nakakabingi. Bumangon siya at dumiretso sa kwarto ng triplets. Pagpasok niya, ang tanging tunog lang ay ang hum ng aircon at ang beep ng mga monitor. Napayakap si Angela sa sarili niya. Napakalamig. Para siyang pumasok sa loob ng isang malaking refrigerator. Nakita niya si Mark, Matthew, at Luke. Ganoon pa rin ang pwesto nila mula kagabi. Nakatihaya. Walang kibo. Ang balat nila ay maputla. Halos kasing kulay ng puting pader ng kwarto. "Good morning mga pogi." Bati ni Angela ng mahina. Lumapit siya sa bintana. Makapal ang kurtina. Heavy velvet na kulay dark blue. Walang kahit anong sinag ng araw na makapasok. Akmang hahawakan niya ang tali ng kurtina nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Manang Matilda, ang head housekeeper. Dala nito ang isang tray na puno ng mga hiringgilya, likidong pagkain at gamot. Ang mukha nito ay parang laging nakasimangot, tila pasan ang problema ng buong mundo. "Anong ginagawa mo dyan sa bintana?" Masungit na tanong ni Matilda habang ibinababa ang tray sa mesa ng padabog. "Gusto ko lang po sanang buksan, Manang. Masyado po kasing madilim. Baka kailangan ng mga bata ng vitamin D mula sa araw." "Bawal." Mabilis na sagot ni Matilda. Tinalikuran siya nito at nagsimulang maghalo ng gamot. Utos ni Sir Andrew. Bawal ang alikabok. Bawal ang ingay. Bawal ang sobrang liwanag. Nakakasama sa kanila. Lumapit si Angela sa mesa. Pinanood niya ang ginagawa ni Matilda. Mabilis ang kamay ng matanda. Sanay na sanay. Pero wala siyang nakitang ingat o lambing. Para lang itong naglalagay ng gasolina sa sasakyan. "Ako na po dyan," alok ni Angela. "Siguraduhin mo lang na tama ang sukat," banta ni Matilda habang iniabot ang feeding tube. "At bilisan mo. May schedule tayo. 6:00 a.m. dapat tapos na ang feeding. 15 a.m. ang sponge bath. 6:30 a.m. ang changing of linens." Kinuha ni Angela ang tube. Tiningnan niya si Matthew, ang nasa gitnang kama. "Huwag po tayong magmadali," bulong ni Angela. "Nasasamid sila kapag mabilis." "Sumunod ka na lang kung gusto mo pang magtagal dito," irap ni Matilda bago lumabas ng kwarto. "Babalik ako after 15 minutes. Dapat tapos ka na." Nang makalabas ang matanda, napabuntong hininga si Angela. Tiningnan niya ang mga bata. "Huwag kayong mag-alala," sabi niya kay Matthew habang dahan-dahang inaayos ang una nito. "Hindi tayo magmamadali. Kakain tayo ng dahan-dahan, okay?" Habang pinapakain niya ang mga bata, hindi mapigilan ni Angela na tumingin ulit sa malaking bintana. Ang lungkot ng kwarto. Walang kulay, walang buhay. Paano gagaling ang mga batang ito kung ang paligid nila ay parang kabaong? Natapos siyang magpakain. Tulog pa rin ang mga bata. Tumingin si Angela sa CCTV camera sa kisame. Alam niyang nanonood ang amo niya o baka tulog pa ito? 6:00 pa lang naman. Siguro naman ay hindi ito nakabantay 24/7. Nagdesisyon si Angela. Huminga siya ng malalim. Naglakad siya papunta sa malaking bintana sa dulo ng kwarto. Hinawakan niya ang makapal na tela ng kurtina. Mabigat ito
at maalikabok. Kailangan niyo ito, bulong niya. Hinila niya ang kurtina. Swoosh! Agad na pumasok ang liwanag. Ang sikat ng umagang araw ay tumama sa sahig, gumapang paakyat sa kama, at dumapos sa mukha ni Mark. Kitang-kita ang alikabok na sumasayaw sa ilaw sa ilalim ng sinag ng araw. Napapikit si Angela at ninamnam ang init na tumama sa balat niya. Sa wakas, huminga ang kwarto. Tiningnan niya si Mark, ang batang laging nakatulala. Nang tumama ang sikat ng araw sa pisngi nito, nakita ni Angela ang isang himala. Kumurap si Mark, dahan-dahan. At hindi lang iyon. Habang nasisilaw si Mark sa liwanag, nakita ni Angela ang paggalaw ng hintuturo ng bata. Maliit lang. Halos hindi mapapansin kung hindi ka nakatitig. Pero para kay Angela, parang lindol iyon sa lakas ng epekto. Napalapit siya agad. Hinawakan niya ang kamay ni Mark. Mainit na ito dahil sa araw. Mark? Bulong niya. Nanginginig ang boses sa tuwa. Gusto mo ba ang araw? Nararamdaman mo ba ang init? Sa unang pagkakataon, hindi blanko ang mukha ng bata. Bahagyang kumunot ang noo nito. Tila pilit na inaaninag ang pinanggagalingan ng liwanag. Tama yan. Gisingin mo ang katawan mo, sabi ni Angela habang hinihimas ang palad ng bata. Napakaganda ng umaga, di ba? Akmang bubuksan pa ni Angela ang bintana ng mas maluwang para makapasok ang hangin ng biglang krrrrrek. Isang matinis na tunog ng static ang umaling-awngaw sa buong kwarto. Nagulat si Angela. Napatalon siya at halos mabitawan ang kamay ni Mark. Mula sa speaker na nakakabit sa kisame, dumagundong ang boses ni Andrew. Malalim, galit, at puno ng awtoridad na hindi pwedeng suwayin. Miss Dimagiba. Ang boses niya ay parang kulog sa loob ng 4 na sulok ng kwarto. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang buksan ng kurtina? Sigaw ni Andrew sa intercom. Napatingala si Angela sa camera. Nakikita niya ang maliit na pulang ilaw na kumukurap-kurap dito. Alam niyang nakatingin si Andrew sa kanya ngayon, marahil ay nakaupo sa kanyang opisina, nanggigil sa galit. Sir! Nauutal na sagot ni Angela, pero pilit niyang pinatatag ang loob. Sir, masyado pong madilim. Kailangan po nila ng wala akong pakialam sa kung ano sa tingin mo ang kailangan nila. Putol ni Andrew. Ang boses niya ay naging mas malamig pa sa aircon ng kwarto. Binasa mo ba ang kontrata? Rule number 4. Walang babaguhin sa environment ng kwarto nang walang pahintulot ko. Ang sobrang liwanag ay maaaring mag-trigger ng seizure kay Mark. Napatingin si Angela kay Mark. Kalmado ang bata. Sa katunayan, mukhang mas payapa pa nga ito kaysa kanina. Pero sir, tingnan niyo po siya. Depensa ni Angela, itinuturo ang bata. Hindi po siya nagsiseizure. Gumalaw po ang daliri niya kanina noong tumama ang araw. Nag-react po siya. Ibig sabihin nararamdaman niya. Reflex lang yan, mabilis na sagot ni Andrew. Huwag mong bigyan ng kahulugan ng mga bagay na wala naman talagang ibig sabihin. Isara mo ang kurtina. Ngayon din. Nanatiling nakahawak si Angela sa tela ng kurtina. Ramdam niya ang init ng araw sa likod niya. Ito lang ang tanging bagay na buhay sa loob ng bahay na ito. Kung isasara niya ito, parang pinapatay niya na rin ang kaunting pag-asa, nakakasilang pa lang. Miss Dimagiba, banta ni Andrew. Mas mababa ang boses, pero mas nakakatakot. Bibigyan kita ng 5 segundo. Kung hindi pa nakasara ang kurtinang yan, si Matilda ang aakyat dyan para kaladkarin ka palabas ng iyang bahay ko. 1. Napatingin si Angela sa mga bata. Kay Mark na bahagyang nakapikit dahil sa sarap ng araw. Kay Matthew at Luke na nasa dilim pa rin. 2. Ang higpit ng hawak ni Angela sa kurtina ay lumuwag. Alam niyang seryoso si Andrew. Kailangan niya ang trabahong ito. Kailangan niya ang pera para sa pamilya niya. Hindi siya pwedeng mapatalsik sa unang araw pa lang. 3. Dahan-dahan, mabigat sa loob, hinila ni Angela ang kurtina pabalik.
Unti-unting kinain ng dilim ang liwanag sa sahig. Nawala ang ningning ng alikabok sa hangin. At ang mukha ni Mark, na kanina lang ay may bahid ng buhay dahil sa sikat ng araw, ay muling nilamon ng anino. 4. Nakasara na ng tuluyan ng kurtina. Madilim na ulit. Malamig. Patay. Good, sabi ni Andrew sa intercom. Huwag mong subukang hamunin ang sistema ko, Miss Dimagiba. Dahil sa bahay na ito, ako ang batas. Namatay ang ilaw ng intercom. Click. Naiwan si Angela sa gitna ng madilim na kwarto. Nanginginig ang mga kamay niya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagpipigil ng inis. Lumapit siya ulit kay Mark. Hinawakan niya ang kamay nito na unti-unti na namang lumalamig. Tumingala si Angela. Hinanap niya ang mata ng kamera sa dilim. Tinitigan niya ito ng matagal. Kung akala ni Andrew ay sumuko na siya, nagkakamali ito. Sinunod niya ang utos ngayon, oo. Pero nakita na niya ang epekto ng araw. Nakita na niya ang paggalaw ng daliri ni Mark. Alam na ni Angela ang totoo. Hindi sakit ang pumapatay sa mga batang ito, kundi ang dilim na pilit na ipinapaligid ng tatay nila. Bumulong si Angela sa hangin. Sapat lang para marinig ng kung sino man ang nakikinig sa kabilang linya. Hindi pa tayo tapos, sir. Nagsisimula pa lang ako. 11:00 na ng gabi. Tahimik na ang buong subdivision. Pero sa loob ng opisina ni Andrew, gising na gising pa rin ang diwa niya. Hawak niya ang isang baso ng whiskey pero kanina pa niya ito hindi iniinom. Natunaw na ang yelo, lumabnaw na ang alak, pero hindi niya maibaba ang baso at lalong hindi niya maalis ang paningin niya sa monitor. Nanonood na naman siya. Dapat ay tinanggal na niya si Angela kaninang umaga noong ginalaw nito ang kurtina. Dapat ay pinirmahan na niya ang termination paper na nasa ibabaw ng mesa niya ngayon. Ilang beses na niyang hinawakan ng ballpen para pumirma, pero sa tuwing titingin siya sa screen, tumitigil siya. May mali sa babaeng ito. O baka may mali sa kanya dahil hinahayaan niya pa itong manatili. Sa screen ng CCTV, nakita niyang gising pa si Angela. Nakaupo ito sa gitna ng kwarto, sa pagitan ng kama ni na Matthew at Luke. Kadalasan, sa oras na ito ang mga dating caregiver ay tulog na sa kani-kanilang kwarto o di kaya ay nagsa-cellphone ng palihim habang nagbabantay. Pero si Angela, gising. Pinapanood ni Andrew kung paano punasan ni Angela ang tumutulong laway sa gilid ng bibig ni Matthew. Hinintay ni Andrew ang pamilyar na reaksyon, ang pagkunot ng ilong, ang pag-iwas ng muka, ang mabilis na pagpunas gamit ang tissue na parang nandidiri sa hinahawakan. Ganoon ang ginagawa ng lahat. Ganoon ang reaksyon ng normal na tao sa batang baldado. Pero hindi kumunot ang noo ni Angela. Sa halip, kumuha ito ng malambot na bimpo. Dahan-dahan niyang pinunasan ang mukha ng bata na parang nililinis niya ang isang mamahaling porselana. At pagkatapos, ngumiti siya. Kinapitan ni Andrew ang armrest ng kanyang upuan. Bakit siya nakangiti? Anong nakakatuwa sa paglilinis ng dumi ng iba? Nag-zoom in si Andrew sa camera. Kitang-kita niya ang galaw ng mga labi ni Angela. Mukhang kinakausap nito ang tulog na bata habang inaayos ang kumot. Napatingin si Andrew sa litrato ng dati niyang asawa na nakataob sa gilid ng mesa. Naalala niya ang huling sinabi nito bago ito umalis 5 taon na ang nakakaraan. Hindi sila tao, Andrew. Parusa sila. Hindi ko kayang ubusin ang buhay ko sa pag-aalaga ng mga gulay. Ang sarili nilang ina, tinawag silang gulay. Pero ang estrangherong ito na galing sa kung saan, tinatrato sila na parang ginto. Nagpapanggap lang yan. Bulong ni Andrew sa sarili. Lahat sila magaling sa umpisa. Kapag napagod na yan, lalabas din ang totoo. Ininom niya ang whiskey ng diretso. Gumuhit ang init sa lalamunan niya. Sa screen, tumayo si Angela. Oras na para sa gamot ni Luke, ang midnight dose.
Ito ang pinakamahal at pinakamaselan na gamot, isang maliit na bote na nagkakahalaga ng libo-libo. Nakita ni Andrew na kinuha ni Angela ang babasaging bote mula sa cabinet. Mukhang pagod na ito. Medyo mabagal ang galaw. Napansin ni Andrew na nanginginig ng kaunti ang kamay ni Angela. Marahil ay dahil sa lamig ng aircon o sa pagod dahil buong araw itong naglilinis. Mag-ingat ka, bulong ni Andrew, nakatitig sa screen. Binuksan ni Angela ang takip ng bote. Kumuha siya ng syringe at sa isang iglap nangyari ang kinakatakutan ni Andrew. Dumulas ang bote sa kamay ni Angela. Crash! Kahit walang audio, naramdaman ni Andrew ang tunog ng pagkabasag. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni Angela. Nakita niya ang pagkalat ng likido sa sahig kasama ng mga pira-pirasong bubog. Napapikit si Andrew sa inis. Sabi na nga ba? Agad na bumukas ang pinto ng kwarto sa screen. Pumasok si Matilda. Kahit walang audio, kitang-kita ni Andrew ang galit sa mukha ng matanda. Nakita niyang dinuro ni Matilda si Angela. Sigaw ito ng sigaw. Yumuko si Angela. Akmang pupulutin ang mga bubog gamit ang kamay para linisin ang kalat. Huwag! Sigaw ni Andrew sa opisina niya. Kahit hindi siya naririnig, huli na. Nakita niyang napahawak si Angela sa daliri niya. May tumulong madilim na likido sa kamay nito. Dugo. Patuloy pa rin sa pagsigaw si Matilda, hindi alintana na nasugatan ng kausap. Nakita ni Andrew na parang naiiyak na si Angela, hawak ang dumudugong daliri, habang nakatingin sa natutulog na si Luke, natatakot na magising ito sa ingay. Ibinagsak ni Andrew ang baso sa mesa. Tumayo siya ng mabilis, dahilan para tumumba ang kanyang upuan. Hindi niya alam kung bakit, pero naramdaman niya ang init na umakyat sa ulo niya. Hindi dahil sa nabasag na gamot. Sanay siya sa gastos. Marami siyang pera. Galit siya dahil sa nakikita niya. Galit siya kay Matilda na walang tigil sa pagbulyaw. Galit siya kay Angela na nagpapakatanga sa pagpulot ng bubog. At galit siya sa sarili niya dahil nag-aalala siya. Hinablot ni Andrew ang susi ng master keycard. Lumabas siya ng opisina at nagmamadaling naglakad sa mahabang hallway. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, umaalingaw-ngaw sa tahimik na bahay. Kailangan niyang tapusin ito. Ngayon din, ramdam ni Angela ang pagbaon ng bubog sa dulo ng kanyang daliri. Pero mas masakit ang mga salitang tumatama sa kanya mula kay Matilda. Tanga! Napakatanga! Sigaw ni Matilda, halos iduldol ang mukha ni Angela sa sahig. Alam mo ba kung magkano ang gamot na yan? Isang buwang sweldo mo yan. Hindi ka na makakaabot ng umaga. Sisiguraduhin kong kaladkad ka palabas ng gate bago sumikat ang araw. Nanginginig si Angela habang nakaluhod sa sahig. Pinipilit niyang pulutin ang malalaking piraso ng bubog gamit ang nanginginig na kamay. Ang dugo mula sa hintuturo niya ay tumutulo na sa puting tiles, humahalo sa natapong gamot. Sorry po talaga. Bulong ni Angela. Hindi siya umiiyak dahil sa sugat. Umiiyak siya dahil alam niyang tama si Matilda. Mawawalan siya ng trabaho. Paano na ang pamilya niya? Anong sorry? Mababayaran ba ng sorry mo ang flag? Bumukas ang pinto ng kwarto ng napakalakas. Tumama ito sa pader at lumikha ng dagundong na nagpayanig sa salamin ng bintana. Nanahimik si Matilda. Sa pintuan, nakatayo si Andrew. Hinihingal, magulo ang buhok. Ang mga mata niya ay madilim at nakakatakot, nakapako sa kanilang dalawa na nasa sahig. Napatigil si Angela sa pagpulot ng bubog. Ito na ang katapusan niya. Mabilis na tumayo si Matilda at inayos ang uniforme. Biglang nagbago ang anyo mula sa pagiging bruha tungo sa pagiging maamong tupa. Sir Andrew, tili ni Matilda, sabay turo kay Angela na nakaluhod pa rin. Buti na lang po dumating kayo. Tingnan niyo ang ginawa ng babaeng to. Nabasag niya ang imported na gamot ni Luke. Sinabi ko naman po sa inyo, clumsy siya, hindi siya karapat-dapat dito. Tumahimik ka. Mababa ang boses ni Andrew,
pero parang yelo na bumuhos sa kwarto. Natigilan si Matilda. Pipo! Naglakad si Andrew papasok ng kwarto. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Nilampasan niya si Matilda na parang hangin lang ito. Dumiretso siya sa pwesto ni Angela. Nakayuko pa rin si Angela, yakap ang sarili. Inaasahan niya ang sigaw. Inaasahan niya ang pagpapalayas. Lumabas ka, Matilda. Utos ni Andrew nang hindi lumilingon sa mayordoma. Pero sir, kailangan ko pong i-report sa inyo na. Sabi ko lumabas ka. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Andrew. Kahit ang mga natutulog na bata ay tila naramdaman ng tensyon dahil bahagyang gumalaw si Matthew sa kama. Ang ingay mo, muling sabi ni Andrew. Mas mahina na ngayon, pero mas madiin. Mas iniisip mo pa ang gamot kaysa sa tulog ng mga anak ko. Get out! Namutla si Matilda. Hiyang-hiya at takot. Dali-dali itong lumabas ng kwarto at isinara ang pinto. Naiwan si Angela at Andrew sa katahimikan. Ang tanging naririnig lang ay ang beep ng monitor at ang mabilis na tibok ng puso ni Angela. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Angela. Nakatayo si Andrew sa harap niya. Tinitingnan nito ang kalat sa sahig. Sir? Nanginginig na sabi ni Angela. Babayaran ko po. Kahit ibawas niyo na lang po sa sweldo ko buwan-buwan. Huwag niyo lang po sana akong paalisin. Hindi sumagot si Andrew. Sa halip, lumuhod ito. Nanlaki ang mata ni Angela. Ang amo niya, ang milyonaryong may-ari ng mansyon, ay lumuhod sa sahig sa harap niya. Hinawakan ni Andrew ang kamay ni Angela. Ang kamay na may hawak pa ring bubog. Bitawan mo yan, utos ni Andrew. Pipo, bitawan mo ang bubog. Masusugatan ka lalo. Dahan-dahang binitawan ni Angela ang bubog. Hinawakan ni Andrew ang pulso ni Angela. Tinitigan nito ang sugat sa daliri niya. Malalim ang hiwa. Tuloy-tuloy ang agos ng dugo. Inasahan ni Angela na magagalit ito dahil sa dumi. Pero nakita niya ang paggalaw ng panga ni Andrew. Tila nagpipigil ng emosyon. Dumukot si Andrew sa bulsa niya. Inilabas niya ang isang panyo. Puti, malinis, amoy mamahaling pabango. Walang salita niyang ibinalot ang panyo sa dumudugong daliri ni Angela. Mahigpit, para tumigil ang pagdurugo. Pero may ingat. Napatitig si Angela sa mukha ni Andrew. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ito nang malapitan. Nakita niya ang pagod sa mga mata nito, ang lungkot na pilit itinatago ng galit. Sa susunod, mag-iingat ka. Basag ni Andrew sa katahimikan. Hindi siya nakatingin kay Angela, kundi sa panyong binibuhol niya. Opo, sir. Pasensya na po talaga. Tumayo si Andrew. Bumalik ang lamig sa boses niya. Huwag mong isipin na ginagawa ko to dahil nag-aalala ako sa'yo, sabi ni Andrew habang pinapagpag ang tuhod ng slacks niya. Ayoko lang na tumulo ang dugo mo sa carpet. Imported ang carpet na yan. Mas mahal pa sa buhay mo. Napayuko si Angela. Pero sa loob-loob niya, naramdaman niya ang init ng panyo sa kamay niya. Kung talagang carpet lang ang iniintindi nito, pwede naman siyang sigawan na lumabas. Pero lumuhod ito. Ginagamot siya nito. Linisin mo ang kalat, utos ni Andrew habang naglalakad pabalik sa pinto. At huwag ka nang gagawa ng ingay. Hinawakan ni Andrew ang doorknob. Salamat po, sir, pahabol ni Angela. Huminto si Andrew. Hindi siya lumingon. Nanatili siyang nakatalikod ng ilang segundo. Tila may gustong sabihin, pero piniling manahimik. Lumabas siya at isinara ang pinto. Napahawak si Angela sa dibdib niya. Ang lakas ng kabog. Tiningnan niya ang panyo sa kamay niya. May burda ito sa gilid. A.G. Andrew Grant, dugo at mamahaling tela, sakit at pag-aaruga. Ang gulo ng lalaking iyon. Tumayo si Angela. Mabilis niyang nilinis ang sahig 2 buwan. 2 buwan na ang nakalipas mula noong gabing iyon. At sa loob ng 2 buwan, unti-unting nagbago ang timpla ng hangin sa loob ng mansyon ng mga Grant. Dati, umuuwi si Andrew ng hating gabi.
para lang siguruhing tulog na ang lahat at hindi na niya kailangang harapin ang katahimikan ng bahay. Pero ngayon, 7:00 pa lang ng gabi, nakaparada na ang sasakyan niya sa garahe. Hindi niya aaminin kahit kanino, pero may hinahanap siya. Pagpasok niya sa kanyang home office, hindi niya agad binubuksan ang laptop para magtrabaho. Sa halip, ang una niyang ginagawa ay buksan ang drawer ng kanyang lamesa. Sa loob nito, may isang maliit na tumpok ng mga dilaw na sticky notes. Kinuha niya ang pinakabago na nakadikit sa ibabaw ng daily report folder kaninang umaga. Sulat kamay ni Angela, bilog-bilog ang letra, may drawing pa ng smiley face sa dulo. "Sir, kumain ng carrot si Matthew ngayon. Hindi niya niluwa. Promise, nagustuhan niya." Napangiti si Andrew ng bahagya. Mabilis niya itong binawi nang mapansin niya ang sarili niyang refleksyon sa salamin ng bintana. "Carrots lang yan, Andrew." Saway niya sa sarili. "Huwag kang OA." Pero itinago niya pa rin ang note sa loob ng drawer, kasama ng iba pang little victories na inire-report ni Angela araw-araw. Binuhay niya ang monitor ng CCTV. Sa screen, nakita niya ang East Wing. Iba na ang itsura nito. Hindi na ito mukhang ICU ng ospital. May mga makukulay na papel na nakadikit sa dingding. Mga drawing ng araw, puno at ibon. Alam niyang bawal ito sa rule number 4, pero hindi niya magawang ipatanggal. Nakita niya si Angela na nakaupo sa sahig. Nasa harap niya si Mark. Hindi nakahiga si Mark. Nakaupo ito, nakasandal sa dibdib ni Angela habang binabasahan siya nito ng libro. Nag-zoom in si Andrew. Nakita niya ang mata ng anak. Dati, laging nakatingin sa kawalan si Mark. Pero ngayon, nakapako ang tingin ng bata sa makulay na libro. Sinusundan ng mata nito ang paglipat ng pahina. Focus. May focus na siya. Tumayo si Andrew. Hindi niya namalayan na naglalakad na pala siya papunta sa kwarto ng mga bata. Gusto niyang makita ito ng personal. Pagbukas niya ng pinto, agad na huminto si Angela sa pagbabasa. Akmang tatayo ito para bumati ng formal, pero sinenyasan siya ni Andrew na huwag gumalaw. "Ituloy mo lang," sabi ni Andrew. Ang boses niya ay hindi na kasing talim ng dati. Lumapit si Andrew ng dahan-dahan, parang takot na mabasag ang anumang mahika na bumabalot sa kwarto. Tiningnan niya ang libro sa kandungan ni Angela. Makulay, pambata. "Naiintindihan ba niya ang binabasa mo?" tanong ni Andrew. Ang boses niya ay seryoso, pero wala na ang dating talim ng pagdududa. Nag-angat ng tingin si Angela. May ningning sa mga mata nito. "Opo, sir. Paborito niya ang parteng ito. Tingnan niyo." Itinuro ni Angela ang isang larawan ng unggoy sa pahina. "Mark, nasaan ang unggoy?" Malambing na tanong ni Angela sa bata. Pinigil ni Andrew ang paghinga niya. Imposible, isip niya. Ang brain damage niya ay nasa frontal lobe. Wala siyang cognitive recognition. Pero dahan-dahan, nanginginig ang kamay. Inangat ni Mark ang kanyang kaliwang braso. Hirap na hirap ito. Parang may mabigat na kadena na nakatali sa pulso. Pero hindi siya tumigil. Ibinaba ni Mark ang daliri niya sa ibabaw ng libro. Hindi man eksakto sa unggoy, pero nasa tamang pahina. At pagkatapos, tumingala si Mark kay Andrew. Ngumiti ang bata. Parang sinuntok sa sikmura si Andrew. Napahawak siya sa gilid ng kama para hindi matumba. 5 taon. 5 taon na niyang hindi nakikita ang nangiting iyon. Ang akala niya, namatay na ang nangiting iyon kasabay ng pag-alis ng asawa niya. "Nakikilala ka niya, sir," bulong ni Angela. Alam niyang nandito ang papa niya. Naramdaman ni Andrew ang pag-init ng sulok ng kanyang mga mata. Mabilis siyang tumalikod at nagkunwaring inaayos ang kanyang relo. Kailangan niyang itago ito. Hindi siya pwedeng maging mahina sa harap ng empleyado. "Swerte!" garalgal na sabi ni Andrew. Muscle spasm lang yon. Pero sa loob-loob niya, alam niyang nagsisinungaling siya. Tumingin siya sa orasan sa dingding. 8:00 na. "Hindi ka pa kumakain," sabi ni Andrew. Pilit na ibinabalik ang pagiging formal.
Sumabay ka na sa akin sa dining room. May kailangan tayong pag-usapan tungkol sa budget ng gamot. Nagulat si Angela. Po? Pero bawal po kaming kumain sa main dining area. Ako ang may-ari ng bahay na ito. Sagot ni Andrew habang naglalakad palabas. Ako ang masusunod. Sa hapagkainan, tahimik lang silang kumakain. Ang mahabang mesa na good for 12 people ay okupado lang nilang dalawa. Nasa magkabilang dulo sila. Pinapanood ni Andrew si Angela. Simple lang itong kumilos, pero may dignidad. Hindi ito naiilang kahit nasa harap siya ng marangyang pagkain. Bakit mo ito ginagawa? Biglang tanong ni Andrew. Binasag ang katahimikan. Napahinto si Angela sa pagsubo. Ang alin po, sir? Ang pagbabasa, ang pagkanta, ang mga sticky notes sa drawer ko. Tinitigan siya ni Andrew. Trabaho lang ito, Angela. Bakit ka nag-aaksaya ng pagod sa mga bagay na hindi naman kasama sa kontrata? Ibinaba ni Angela ang kutsara. Tumingin siya ng diretso kay Andrew. Dahil naniniwala ako na ang gamot ay nagpapahaba lang ng buhay, sir. Sagot niya ng mahinahon. Pero ang pagmamahal, yun ang nagbibigay ng dahilan para mabuhay. Natigilan si Andrew. Nakikita ko po sa CCTV na pinapanood niyo kami, dagdag ni Angela. At sa pagkakataong ito, namula ang mukha ni Andrew. Nakikita ko po na hindi kayo natutulog. Alam ko pong gusto niyo ring maniwala, sir. Natatakot lang kayo. Ibabagsak sana ni Andrew ang tinidor para sawayin ito sa pagiging presko. Pero hindi niya magawa dahil tama si Angela. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, hindi alak ang ininom ni Andrew bago matulog. Uminom siya ng tubig at natulog ng mahimbing na may kaunting pag-asa sa dibdib. Kinaumagahan, magang nagising si Andrew. May kakaibang gaan sa pakiramdam niya. Balak niyang bumaba sa East Wing para batiin ang mga bata bago siya pumasok sa opisina. Isang bagay na hindi niya ginagawa. Pero pagbaba niya ng hagdan, narinig niya ang sigawan mula sa kwarto ng mga bata. Boses yon ng lalaki. Galit. Ano ito? Anong kalokohan ito? Tumakbo si Andrew papunta sa East Wing. Pagpasok niya, nakita niya si Dr. Vargas, ang chief specialist ng mga anak niya. Hawak nito ang makulay na libro na binabasa ni Angela kagabi at ibinalibag ito sa sahig. Nakatayo si Angela sa gilid. Yakap si Luke na umiiyak. Nasa likod naman ni Dr. Vargas si Matilda, nakangisi ng mapakla. Doc, ano nga nangyayari? Tanong ni Andrew. Humarap si Dr. Vargas kay Andrew. Pula ang mukha nito sa galit. Andrew, buti at dumating ka. Sigaw ng doktor habang itinuturo si Angela. Alam mo ba kung anong ginagawa ng babaeng ito? Nakita ko siyang pinapatayo si Mark. Pinipilit niyang maglakad. Ang batang mahina ang buto. Nanlaki ang mata ni Andrew. Tumingin siya kay Angela. Totoo ba yon? Tanong ni Andrew. Sir, exercise lang po iyon para lumakas ang binti niya. Paliwanag ni Angela. Exercise? Putol ni Dr. Vargas. Delikado ang ginagawa mo. Pwede mong mabali ang buto nila. Pwede silang mamatay dahil sa stress na ibinibigay mo sa puso nila. Lumapit si Dr. Vargas kay Andrew at hinawakan ito sa balikat. Andrew, kaibigan kita. Ilang taon na nating inaalagaan ang mga batang ito para manatiling stable. At ngayon, sisirain lang ng isang ignorante na walang alam sa medisina? Tumingin si Andrew kay Angela. Nakikiusap ang mga mata nito. Maniwala ka sa akin, sir. Pero tumingin din siya kay Dr. Vargas, ang eksperto, ang laging nagsasabi sa kanya ng realidad. Bumalik ang takot ni Andrew, ang takot na mawalan, ang takot na siya ang maging dahilan ng paghihirap ng mga anak niya. Itigil niyo na to, mahinang sabi ni Andrew. Sir? Bulong ni Angela. Sabi ko itigil niyo na. Sigaw ni Andrew. Ang boses ay puno ng takot at pagkalito.
Dr. Vargas is right. Masyado na akong naging maluwag. Masyado na tayong nagpadala sa imahinasyon. Pinulot ni Matilda ang libro sa sahig at pinunit ang pahina sa harap ni Angela. Simula ngayon, utos ni Andrew, hindi makatingin kay Angela. Bawal na ang libro. Bawal na ang music. Bawal na ang exercise na wala sa protocol. Balik tayo sa dati. Tinalikuran niya sila. Narinig niya ang paghikbi ni Angela, pero mas narinig niya ang sarili niyang puso na unti-unting naninigas ulit. Bawal ang umasa, dahil sa huli, masasaktan ka lang. Use arrow up and arrow down to select a turn, enter to jump to it, and escape to return to the chat. Mabigat ang hangin sa loob ng east wing. Bumalik na ang amoy ng alcohol, nawala na ang mga drawing sa dingding. Nakasara na ulit ang makapal na kurtina. Ilang araw na ang nakalipas mula nang magwala si Dr. Vargas. Ilang araw na ring sinusunod ni Angela ang utos na huwag silang galawin maliban kung papalitan ng diaper o papakainin. Pero hindi niya kaya. Nakatayo si Angela sa tabi ng kama ni Mark. Kitang-kita niya ang paghihirap ng bata. Nakakuyom ang mga daliri nito, namumuti ang mga knuckles sa sobrang higpit. Ang mga binti nito ay naninigas, nanginginig sa sakit ng muscle spasms. Shh! Nandito na si ate. Bulong ni Angela. Tumingin siya sa CCTV camera. Alam niyang nanonood si Andrew o baka si Matilda. Pero hindi na niya matiis. Mas mahalaga ang bata kaysa sa trabaho. Dahan-dahang iniangat ni Angela ang binti ni Mark. Sinimulan niya ang gentle massage. Aray! Ungol ng bata. Hindi salita, kundi tunog ng sakit na unti-unting napapalitan ng ginhawa. Tahan na! Himig ni Angela habang minamasahe ang naninigas na ugat. Luluwag din yan. Biglang bumukas ang pinto. Hindi si Matilda ang pumasok. Si Andrew. Naka-Amerikana pa ito, halatang kakarating lang galing sa opisina. Pero ang mukha niya ay madilim, parang bagyo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, Angela? Binitawan ni Angela ang binti ni Mark. Hinarap niya ang amo niya. Sa pagkakataong ito, hindi na siya yumuko. Nasasaktan siya, sir. Katwiran ni Angela. Ang boses niya ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa galit. Tingnan niyo siya. Naninigas ang katawan niya dahil sa kakahiga. Kailangan niyang gumalaw. Sinabi na ng doktor na nakakasama yan sa puso nila. Sigaw ni Andrew. Lumapit siya at marahas na hinila si Angela palayo sa kama. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Gusto mo ba silang patayin? Gusto ko silang mabuhay. Sigaw pabalik ni Angela. Natigilan si Andrew. Walang sumisigaw sa kanya. Lahat ay takot sa kanya. Buhay nga sila, sir, pero para silang mga preso sa sarili nilang kwarto. Patuloy ni Angela. Tumutulo na ang luha. Hindi sila mamamatay sa ehersisyo. Mamamatay sila sa lungkot. Mamamatay sila dahil ang sarili nilang ama. Takot na masaktan, kaya mas pinipili na lang na huwag silang maramdaman. Isang malakas na sampal ng katahimikan ang dumaan sa kwarto. Namutla si Andrew. Ang mga salitang yon ay tumarak sa puso niya. Sa pool. Get out! Bulong ni Andrew. Sir? I said get out! Sigaw ni Andrew na parang leon na nasugatan. Umalis ka sa pamamahay ko. Ngayon din. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Napahagulgol si Angela. Tumingin siya sa mga bata. Si Mark ay nakadilat, nakatingin sa kanya. Si Luke at Matthew ay nagsisimula nang umiyak dahil sa sigawan. Sir, parang awa niyo na. Huwag niyo silang pabayaan. Huling pakiusap ni Angela. Matilda! Tawag ni Andrew. Mabilis na pumasok si Matilda. May nakakalokong nangiti sa labi habang hawak na ang maleta ni Angela na tila kanina pa nakahanda. Ilabas mo siya. Utos ni Andrew habang nakatalikod. At siguraduhin mong hindi na siya makakatapak ulit sa subdivision na ito.
Hinila ni Matilda si Angela sa braso. Tara na! Ang kapal ng mukha mong sigawan si Sir. Wala nang nagawa si Angela. Hinayaan niyang kaladkarin siya palabas ng kwarto. Ang huling narinig niya ay ang iyak ng tatlong bata. Isang iyak na hindi dahil sa gutom o sakit, kundi dahil sa pagkawala ng nag-iisang tao na nagparamdam sa kanila ng init. Sa labas ng gate, bumubuhos ang ulan. Basang-basa si Angela habang hila-hila ang kanyang maleta sa gilid ng kalsada. Madilim, malamig. Humahalo ang luha niya sa patak ng ulan. Wala siyang payong, wala siyang masasakyan, pero mas masakit ang iniwan niya sa loob. Sa loob ng mansyon, bumalik ang katahimikan. Bumalik si Andrew sa kanyang opisina. Nilak niya ang pinto. Tinanggal niya ang kanyang tie at ibinato sa sofa. Kumuha siya ng alak. Uminom siya ng dire-diretso. Umupo siya sa harap ng kanyang command center. Binuhay niya ang mga monitor. Tama ang ginawa ko. Bulong niya sa sarili, paulit-ulit, parang mantra. Para ito sa kanila. Ligtas na sila ngayon. Sa screen, nakita niya ang kwarto ng mga bata. Nandoon si Matilda at ang bagong nurse na ipinadala ni Dr. Vargas. Tahimik ang lahat. Maayos, malinis, sumusunod sa protocol. Pero may mali. Nakita ni Andrew na hindi natutulog ang mga bata. Ang mga mata nila ay dilat na dilat. Nakatingin sa pinto. Tila may hinihintay. Si Luke, ang bunso, ang pinakasensitibo sa lahat. Nag-zoom in si Andrew sa mukha ni Luke. Ang bata ay humihikbi ng walang tunog. Ang dibdib nito ay mabilis ang taas-baba. Matulog ka na, Luke? Bulong ni Andrew sa screen, nakaramdam ng kaba. Okay na ang lahat. Wala na siya. Biglang nanigas ang katawan ni Luke. Nanlaki ang mata ni Andrew. Sa screen, nakita niyang bumaliktad ang mata ng bata. Ang mga kamay nito ay nagsimulang manginig ng marahas. Ang monitor ng heartbeat sa gilid ng screen ay nagkulay pula. Beep! 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 Nagpanik si Matilda at ang nurse sa loob ng kwarto. Nagkakagulo sila. Hawakan mo! Isaksyon mo! Sigaw ng nurse, pero hindi nila mapakalma ang bata. Mas lumakas ang panginginig ni Luke. Sumunod si Mark. Tapos si Matthew. Para silang mga domino na sunod-sunod na bumagsak sa krisis. Tatlong bata. Sabay-sabay na nagsi-seizure. Hindi ito ordinaryong seizure. Ito ay seizure ng stress, ng takot, ng heartbreak. Napatadyo si Andrew. Nabitawan niya ang baso ng alak. Hindi. Tinakbo niya ang pinto, pero parang ang bigat ng mga paa niya. Sa screen, sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang isang bagay na dumurog sa kanya. Sa gitna ng panginginig, nakataas ang kamay ni Luke sa ere. Nakaturo sa pinto kung saan lumabas si Angela kanina. Para itong humihingi ng tulong. Para itong tumatawag ng ina. At sa pagkakataong yon, alam ni Andrew na nagkamali siya. Isang napakalaking pagkakamali. Pinatay niya ang ilaw ng pag-asa sa bahay na yon. At ngayon, nilalamon na sila ng dilim. 3 araw. 3 araw na ang nakalipas mula nang umalis si Angela. At sa loob ng 3 araw na yon, nakuha ni Andrew ang gusto niya. Tahimik na ang bahay. Wala nang kumakanta ng nursery rhymes. Wala nang nagbubukas ng bintana para papasukin ang alikabok at araw. Wala nang sumasagot sa kanya o sumusuway sa mga utos niya. Nakatayo si Andrew sa loob ng kwarto ng mga bata. Kasama niya ang bagong nurse, si applicant number 13. Mas matanda ito, lisensyado, at higit sa lahat, sunod-sunuran. Sir, tapos na po ang feeding. Report ng nurse nang hindi tumitingin sa kanya. Naibigay na rin po ang anti-seizure meds. Stable po ang vitals nila. Stable. Iyan ang paboritong salita ni Andrew dati. Stable. Walang pagbabago. Walang gulo. Ligtas. Pero ngayon, habang nakatingin siya sa 3 anak niya, ang salitang stable ay parang ibang salita para sa patay. Lumapit si Andrew sa kama ni Mark.
Mark? Tawag niya. Dati, noong nandito pa si Angela, kapag tinatawag niya ang anak, gumagalaw ang mata nito. Minsan, sinusubukan pa nitong lumingon. Pero ngayon, nakatitig lang si Mark sa kisame. Blanko, walang buhay. Parang bumalik ito sa pagiging manika. Hinawakan ni Andrew ang kamay ng anak. Malamig ito. Anak, si Papa to. Bulong ni Andrew. Walang reaksyon. Hinugot ni Mark ang kamay niya palayo. Tila ayaw magpahawak. Para iyong kutsilyo na bumaon sa dibdib ni Andrew. Mas masakit pa ito kaysa sa sigawan. Ang rejection ng isang anak na hindi makapagsalita. Hindi po sila kumakain ng maayos, sir. Sabi ng nurse habang inaayos ang mga gamot. Nire-reject nila ang formula. Napipilitan po akong gumamit ng tube feeding. Tube feeding. Ang bagay na pinakaayaw ni Andrew dahil nasasaktan ang lalamunan ng mga bata. Pero dahil sa protocol, kailangan. Sige, maikling sagot ni Andrew. Gawin mo ang trabaho mo. Lumabas siya ng kwarto. Hindi niya kayang tagalan ang bigat ng hangin sa loob. Bumalik siya sa opisina. Umupo siya sa kanyang swivel chair pero hindi siya mapakali. Ang katahimikan ng bahay ay nakakabingi. Parang may kulang. Parang may malaking butas na iniwan sa gitna ng mansyon. Binuksan niya ang drawer para kumuha ng painkiller. Sumasakit ang ulo niya sa kaiisip. Pagbukas niya, nakita niya ang tumpok ng mga sticky notes, ang mga reports ni Angela. Sir, tumawa si Luke kanina. Sir, naigalaw ni Mark ang hintuturo niya. Sir, ang ganda ng sikat ng araw, sana nakita niyo. Kinuha ni Andrew ang mga papel. Binasa niya ito isa-isa. Dati, tingin niya dito ay basura. Mga kalokohan ng isang ignorante. Pero ngayon, habang binabasa niya ang sulat kamay ni Angela, naririnig niya ang boses nito. Nararamdaman niya ang init ng malasakit na ibinuhos nito sa bawat letra. May napansin siya sa dulo ng drawer, isang maliit na notebook na kulay asul. Luma na ito at tupi-tupi ang gilid. Kinuha ito ni Andrew. Angela's diary ang nakasulat sa harap. Siguro ay naiwan ito noong nagmamadali siyang pinalayas ni Matilda. Dapat ay ibalik niya ito o itapon. Privacy ito ng ibang tao. Pero binuksan niya ang unang pahina. Hindi ito diary ng buhay ni Angela. Ito ay diary tungkol sa mga anak niya. Page 1. Si Mark. Gusto niya kapag kinakamot ang likod ng tenga niya. Gumagaan ang paghinga niya kapag kinukwentuhan siya tungkol sa dagat. Page 2. Si Matthew. Ayaw niya ng lasa ng strawberry medicine. Mas gusto niya ang orange at takot siya sa dilim. Kaya iniiwan kong bukas ang maliit na ilaw sa gabi. Page 3. Si Luke. Ang bunso. Ang tapang niya. Alam kong naririnig niya ako. Alam kong gusto niyang lumaban. Napahawak si Andrew sa bibig niya. Nanginginig ang kamay niyang naglipat ng pahina. Puno ito ng obserbasyon. Mga maliliit na bagay na hindi nakikita ng mga doktor. Mga detalye na hindi alam ni Andrew bilang ama. Sa huling pahina na may sulat, tumigil ang mundo ni Andrew. Ang date ay noong gabi bago siya pinalayas. Nakita ko si Sir Andrew kanina sa CCTV. Nakatulog siya sa opisina. Ang lungkot ng mukha niya kahit tulog. Sana alam niya na hindi galit ang mga bata sa kanya. Hinihintay lang nila siya. Sana magkaroon siya ng tapang na maniwala ulit. Kasi kung hindi, sayang ang pagmamahal na nasa puso niya. Bumagsak ang notebook sa mesa. Isinandal ni Andrew ang ulo niya sa sandalan ng upuan at pumikit. Tumulo ang luha na kanina pa niya pinipigilan. 5 taon siyang nagtago sa likod ng mga protocol at kamera. 5 taon siyang natakot na magmahal dahil natatakot siyang masaktan ulit. At sa proseso, naging bilanggo siya ng sarili niyang takot. At ang mga anak niya ang nagbabayad ng presyo. Tama si Angela. Ang gamot ay nagpapahaba ng buhay, pero pagmamahal ang nagbibigay ng dahilan para mabuhay. Ngayon, buhay nga ang mga anak niya, pero unti-unti naman silang namamatay sa loob.
Tumingin si Andrew sa monitor. Nakita niya ang nurse na nagsa-cellphone sa gilid habang nakatulala ang mga bata. Tumayo si Andrew. Mabilis. Padabog. Kinuha niya ang susi ng kotse. Wala siyang pakialam kung anong oras na. Wala siyang pakialam kung bumabagyo sa labas. Wala siyang pakialam sa sasabihin ni Dr. Vargas o ni Matilda. Kailangan niyang bawiin ang buhay ng bahay na ito. Kailangan niyang hanapin ang babaeng nagturo sa kanya kung paano maging ama ulit. Tumakbo siya palabas ng opisina, pababa ng hagdan, at palabas ng main door. Binuhay niya ang makina ng sasakyan. Ang tunog nito ay parang ungol ng isang hayop na nakawala sa hawla. "Hintayin mo ako, Angela," bulong ni Andrew habang pinapaharurot ang sasakyan palabas ng gate. "Patawarin mo ako." Mabaho ang amoy ng alkohol at murang sabon sa loob ng botika ng bayan. Malayo ito sa amoy ng lavender at mamahaling disinfectant sa mansyon ng mga Grant. 10:00 na ng gabi. Nasa counter si Angela, inaayos ang mga kahon ng generic na gamot. Sa labas, bumubuhos ang ulan, parang nakikiramay sa bigat na nararamdaman niya. 3 araw na siyang nagtatrabaho dito. Maliit ang sweldo, pero sapat na para may maipadala sa pamilya niya. Ang problema? Kahit gaano siya kabisi, hindi maalis sa isip niya ang 3 batang naiwan niya. Kumain na kaya si Mark? Nakatulog kaya si Luke nang walang kinakantang Twinkle Twinkle Little Star? Napabuntong hininga si Angela. Tama na, saway niya sa sarili. Wala ka na doon, hindi mo sila anak. Biglang may humintong sasakyan sa tapat ng botika. Masyadong maliwanag ang headlights nito, nasilaw si Angela. Hindi ito tricycle o jeep. Isang itim na SUV na kasing kintab ng gabi. Bumukas ang pinto ng botika. Tumunog ang chime. Ting-ting. Pumasok ang isang lalaki. Basang-basa ito. Walang payong. Ang tubig ulan ay tumutulo mula sa kanyang magulong buhok pababa sa kanyang mamahaling coat. Nanlaki ang mata ni Angela. Muntik na niyang mabitawan ang hawak niyang kahon ng paracetamol. "Sir Andrew?" Hindi mukhang milyonaryo ang nasa harap niya ngayon. Mukha itong talunan. Pula ang mga mata, halatang kulang sa tulog. Ang dating matikas na tindig ni Iron Dad ay kubang ngayon sa pagod. Lumapit si Andrew sa counter. Ang mga sapatos niyang balat ay nag-iiwan ng putik sa sahig. "Umuwi ka na," garalgal na sabi ni Andrew. Walang hello, walang paligoy-ligoy. Kumabog ang dibdib ni Angela. Gusto niyang tumakbo palapit, pero naalala niya ang sakit ng pagpapalayas sa kanya. Naalala niya ang sigaw nito. Umiling si Angela at umatras. "Ayoko na po, sir. May trabaho na ako dito. At saka, sabi niyo po, bawal na akong tumapak doon." "Mali ako." Mabilis na sagot ni Andrew. Natigilan si Angela. Tama ba ang narinig niya? Ang Andrew Grant na hindi kailanman nagkakamali ay umaamin ngayon. "Binasa ko ang diary mo." Pagpapatuloy ni Andrew, hinawakan niya ang gilid ng counter, mahigpit, parang kumakapit sa patalim. "Binasa ko lahat. Kung paano mo sila pasayahin, kung paano mo sila intindihin." Tumingin si Andrew nang diretso sa mga mata ni Angela. "Hindi sila kumakain, Angela. Si Luke. Hinahanap ka niya. Tinuro niya ang pinto noong umalis ka." Naramdaman ni Angela ang pagtulo ng luha niya. Si Luke. Ang bunso niyang matapang. "Babalik lang po ako para masaktan ulit?" Tanong ni Angela. Pinapahid ang pisngi niya. "Para sigawan niyo ulit kapag sinubukan kong tulungan sila? Hindi ko po kaya yun, sir. Tao lang din ako." Yumuko si Andrew. Sa unang pagkakataon, nakita ni Angela ang kahinaan ng lalaking ito. "Duwag ako," bulong ni Andrew. "Natatakot ako na kung aasa ako, mawawala ulit sila. Mas madaling maging manhid kaysa masaktan." Nag-angat ng tingin si Andrew. May luhang namuo sa mata nito na humalo sa tubig ulan sa kanyang mukha. "Pero mas hindi ko kayang makita silang namamatay sa lungkot. Kaya parang awa mo na.
Turuan mo akong maging matapang. Turuan mo akong maniwala ulit. Natahimik ang buong butika. Ang tanging naririnig lang ay ang patak ng ulan sa bubong. Tinitigan ni Angela ang amo niya. Nakita niya ang sinseridad dito, wala na ang pride. Ang natitira na lang ay ang pagmamahal ng isang ama na handang gawin ang lahat para sa mga anak niya. Huminga ng malalim si Angela. Kinuha niya ang kanyang bag sa ilalim ng counter. May kondisyon po ako, matatag na sabi ni Angela. Kahit ano, sagot ni Andrew. Dodoblehin ko ang sweldo mo. Triple. Hindi pera, sir. Putol ni Angela. Lumabas siya sa counter at tumayo sa harap ni Andrew. Babalik ako. Pero hindi lang ako ang mag-aalaga sa kanila. Kasama kayo. Napakunot noo si Andrew. Ako? Kayo ang tatay. Kayo ang gamot nila. Kapag minasahe ko sila, hahawakan niyo rin sila. Kapag kinantahan ko sila, makikinig kayo. At kapag naniwala ako na kaya nilang gumaling, maniniwala rin kayo. Deal. Inilahad ni Angela ang kamay niya. Tiningnan ito ni Andrew. Dahan-dahan, inabot niya ang kamay ni Angela. Mainit. Magaspang dahil sa trabaho, pero puno ng buhay. Deal, sabi ni Andrew. Pagdating nila sa mansyon, hating gabi na. Pagbukas ng main door, sinalubong sila ni Matilda. Naka-nightgown na ito, halatang nagising sa ingay ng sasakyan. Sir Andrew? Gulat na tanong ni Matilda nang makita si Angela sa likod ng amo niya. Bakit kasama niyo ang babaeng yan? Di ba sinabi ko na sa guard na bawal siyang... Matilda, tawag ni Andrew. Kalmado lang ang boses niya, pero may diin. Sir, delikado siya. Sinusuway niya ang mga doktor. Sinasabi ko sa inyo, lolokohin lang kayo niyan para sa pera. You're fired. Natigil si Matilda sa pagsasalita. Pipo? Narinig mo ako, sabi ni Andrew habang naglalakad papasok. Hila ang maleta ni Angela. Kunin mo ang gamit mo. Umalis ka na bukas ng umaga. Ayoko ng mga taong naghahasik ng lason sa pamamahay ko. Hindi na nila hinintay ang sagot ng tulalang mayordoma. Umakyat sila sa East Wing. Pagpasok sa kwarto, agad na tumakbo si Angela sa kama ng mga bata. Gising sila. Nakadilat. Tila hinihintay ang pagbabalik niya. Nandito na si ate? Bulong ni Angela habang hinahalikan sila isa-isa sa noo. Agad na kumalma ang paghinga ni Mark. Si Matthew ay bahagyang ngumiti at si Luke ay tumingin sa likod ni Angela. Kay Andrew. Lumapit si Andrew. Nanginginig pa rin siya, pero tinupad niya ang usapan. Umupo siya sa gilid ng kama ni Luke. Hinawakan niya ang maliit na kamay ng anak. Sorry anak, bulong ni Andrew. Nandito na si Papa. Hindi na ako aalis. Sa gabing iyon, walang monitor na tumunog. Walang seizure na nangyari. Ang tanging tunog sa kwarto ay ang mahinahong boses ni Angela na nagkukwento at ang paminsan-minsang tawa ni Andrew. Isang tunog na ngayon lang narinig ng mga pader ng mansyon. Pero habang masaya sila, hindi alam ni Angela ang isang banta na paparating. Bago sila matulog, tinawag siya ni Andrew sa labas ng kwarto. Seryoso ang mukha nito. Angela, may kailangan kang malaman, sabi ni Andrew. Hawak nito ang isang sulat galing sa ospital. Ano po yun, sir? Pumayag si Dr. Vargas na ituloy natin ang method mo. Pero may taning. Kinabahan si Angela. Taning. May board meeting ang mga specialist sa susunod na buwan. Gusto nilang ilipat ang mga bata sa isang facility sa Amerika. Permanent confinement. Sabi nila, masyado na silang malaki para alagaan sa bahay. Tumingin si Andrew kay Angela. Puno ng takot ang mga mata. Mayroon lang tayong 3 linggo, Angela. 3 linggo para patunayan sa kanila na nagkakamali sila. 3 linggo para magpakita ng milagro. Dahil kung hindi, kukunin nila ang mga bata sa akin. Napahawak si Angela sa bibig niya. 3 linggo. Tumingin siya sa kwarto kung saan natutulog ang mga bata.
Gagawin natin, sir. Matapang na sagot ni Angela kahit nanginginig ang tuhod niya. Sa loob ng 3 linggo, hindi sila lalakad. Tatakbo sila. Malamig ang hangin sa loob ng conference room ng Grant Holdings. Pero para kay Andrew, parang kulang ang hangin. Hindi siya makahinga. Nakahilera sa mahabang mesa ang mga board members. Sa dulo, nakatayo si Dr. Vargas habang nagpepresenta sa malaking screen. Puro graph, puro medical terms, puro numero. Base sa latest assessment, seryosong paliwanag ni Dr. Vargas, ang kondisyon ng triplets ay nagde-deteriorate. Ang muscle atrophy ay bumibilis. Ang facility sa California ang pinakamagandang opsyon para sa kanila. May specialized equipment doon na wala tayo dito sa Pilipinas. Nakayuko lang si Andrew. Hawak niya ang mamahaling ballpen. Pinipindot-pindot ito ng mabilis. Click, click, click. Ito na ang huling araw ng palugit. 3 linggo. Sa loob ng 3 linggo, nakita niya ang paghihirap ni Angela at ng mga bata. Gigising sila ng 4:00 ng umaga para sa therapy. Iiyak ang mga bata sa sakit ng stretching. Iiyak si Angela habang minamasahe sila. Iiyak si Andrew sa gilid habang pinapanood sila. Gustong patigilin ang lahat pero alam niyang ito na lang ang pag-asa. Pero sapat ba yon? Mr. Grant, tawag ni Dr. Vargas. Kailangan na namin ang pirma mo para sa transfer papers. Ang flight schedule ay bukas na. Nag-angat ng tingin si Andrew. Tiningnan niya ang mga papel sa harap niya. Transfer papers. Papel na maglalayo sa kanya sa mga anak niya. Papel na aamin na sumuko na siya. Bigyan niyo ako ng 5 minuto? Paos na sagot ni Andrew. Andrew, huwag na nating patagalin. I said give me 5 minutes! Sigaw ni Andrew. Natahimik ang buong kwarto. Nagkatinginan ang mga board members. Kinuha ni Andrew ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kamay niya. Alam niyang nasa bahay si Angela ngayon. Ito ang oras ng kanilang final exam. Ang huling subok bago ang desisyon. Binuksan niya ang app ng CCTV. Ang inaasahan niyang makita ay ang dating eksena. Si Angela, nabuhat-buhat si Mark. O kaya ay pinapakain sila sa kama. Pero iba ang nakita niya. Napahawak si Andrew sa gilid ng mesa. Muntik na niyang mabitawan ang cellphone. Sa screen, walang nurse, walang wheelchair. Nasa kabilang dulo ng kwarto si Angela. Nakaluhod siya, nakabukas ang mga braso na parang naghihintay ng yayakap. Umiiyak siya, pero nakangiti. At sa kabilang dulo, sa may paanan ng kama, nandoon si Mark. Hindi siya nakahiga, hindi siya nakaupo, nakatayo siya. Nanginginig ang tuhod ng bata. Mahigpit ang hawak ng mapapayat niyang kamay sa bakal ng kama. Tagaktak ang pawis sa noo nito. Kitang-kita ni Andrew ang effort, ang sakit, ang determinasyon sa mukha ng kanyang panganay. Mark! Bulong ni Andrew. Nabasag ang boses niya. Napatingin ang mga board members sa kanya. Mr. Grant, are you okay? Hindi sila pinansin ni Andrew. Mas inilapit niya ang mukha sa screen. Sa video, dahan-dahang binitawan ni Mark ang bakal. 1 segundo, 2 segundo. Nakatayo siya ng walang hawak at pagkatapos, humakbang siya. Isang maliit, magulo, at hindi balanseng hakbang. Parang matutumba. Pero naitukod niya ang kabilang paa. Sinundan siya ni Matthew sa likod. Pilit ding tumatayo habang kumakapit sa pader. At si Luke, na gumagapang papunta kay Angela, gamit ang lakas ng kanyang mga braso. Imposible! Bulong ni Dr. Vargas na nasa likod na pala ni Andrew at nakasilip sa cellphone. Nanlaki ang mata ng doktor. Hindi yan pwede. Ang muscle density nila. Biglang tumayo si Andrew. Tumaob ang upuan niya sa lakas ng pagkakatulak. Hindi yan muscle density, Doc. Sigaw ni Andrew. Tumutulo na ang luha sa harap ng mga empleyado niya. Anak ko yan. Naglalakad ang anak ko. Hindi na siya nagpaalam. Hindi na niya kinuha ang coat niya. Tumakbo si Andrew palabas ng conference room. Iniwan niya ang kontrata
Ang board members, ang bilyon-bilyong kumpanya, wala nang mahalaga. Tumakbo siya sa hallway, pababa ng elevator, papunta sa parking lot. Habang nagmamaneho siya pauwi, parang ang bagal ng mundo. Ang bawat segundong lumilipas ay parang oras. Ang nasa isip niya lang ay ang imahe sa CCTV. Ang hakbang na yon, ang himalang yon. Pagdating niya sa bahay, halos iwan niya ang pinto ng kotse na bukas. Sinipa niya ang pinto ng mansyon. Angela, Mark. Tumakbo siya paakyat sa East Wing. Ang tibok ng puso niya ay parang sasabog sa dibdib. Pagbukas niya ng pinto ng kwarto, tumigil ang mundo. Wala na sila sa pwesto nila sa CCTV kanina. Nasa gitna na sila ng kwarto. Si Angela, nakaupo sa sahig. Yakap-yakap ang tatlong bata na nakapalibot sa kanya. Nagtatawanan sila. Pagod na pagod. Pawisan. Pero puno ng tagumpay ang mga mukha. Nang makita nila si Andrew sa pinto, tumahimik sila. Dahan-dahang humiwalay si Mark sa yakap ni Angela. Tumingin ang bata kay Andrew. Ang mga mata nito ay puno ng pagmamahal. Sa tulong ni Angela, dahan-dahang tumayo ulit si Mark. Nanginginig ang mga binti, pero matapang. Pi! Napahawak si Andrew sa bibig niya. May sinasabi ang anak niya. Pa! Isang paos at hirap na boses. Papa! Bumigay ang tuhod ni Andrew. Napaluhod siya sa may pintuan. Ang lalaking kinatatakutan ng lahat, ang lalaking hindi umiiyak, ay humagulgol ng parang bata. Dahan-dahang humakbang si Mark palapit sa kanya. Isang hakbang, dalawa. Sinalubong siya ni Andrew ng yakap, mahigpit. Puno ng pagsisisi, puno ng pasasalamat. Sumunod na gumapang sina Matthew at Luke. Niyakap din sila ni Andrew. Ang bigat ng 5 taon na pagdadalamhati ay biglang nawala. Napalitan ng init. Nag-angat ng tingin si Andrew. Nakita niya si Angela sa di kalayuan. Nakangiti ito habang umiiyak. Pinapanood ang mag-aama. Hindi lumapit si Angela. Alam niyang moment nila ito. Ito ang healing na hinihintay ni Andrew. Pero tumingin si Andrew sa kanya. Ang mga mata ng lalaki ay nagsasabi ng lahat ng hindi niya kayang bigkasin. Salamat. Salamat sa pagbabalik ng buhay ko. Dahan-dahang iniunat ni Andrew ang isa niyang kamay papunta kay Angela. Angela, tawag ni Andrew habang yakap ang mga bata. Halika dito. Umiling si Angela. Nahihiya. Okay lang po ako dito, sir. Hindi. Iling ni Andrew. Ngumiti siya. Ang pinakatunay na ngiti na nakita ni Angela sa kanya. Pamilya ka na. Halika na. Lumapit si Angela at sa gitna ng kwartong dati ay kulungan ng lungkot. Nagyakapan silang 5. Sa sulok ng kisame, ang CCTV camera ay patuloy na nire-record ang lahat. Pero hindi na ito kailangan ni Andrew dahil ang milagro ay hindi na nasa screen. Hawak na niya ito. Lumipas ang 6 na buwan. Maaliwalas ang hardin ng mansyon. Wala nang matataas na damo. Puno na ito ng mga bulaklak. Nakaupo si Andrew sa isang bench, nagbabasa ng dyaryo. Pero hindi negosyo ang binabasa niya, kundi comics. Sa harap niya, sa damuhan, nandoon sina Mark, Matthew, at Luke. Hindi sila tumatakbo gaya ng mga normal na bata, pero naglalakad sila gamit ang walker. Naghahabulan sa abot ng makakaya nila. Ang tawa nila ay musika sa tenga ni Andrew. Lumabas si Angela mula sa bahay, dala ang isang pitzel ng juice. Hindi na siya naka-uniforme. Nakasuot siya ng simpleng floral dress. Lumapit siya kay Andrew. Sir, merienda po. Abot ni Angela ng baso. Ibinaba ni Andrew ang comics. Tinitigan niya si Angela. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Sabi ni Andrew sabay kuha ng baso. Huwag mo na akong tawaging sir kapag wala tayo sa loob. Namula si Angela. Nasanay lang po, Andrew. Ngumiti si Andrew. Kinuha niya ang kamay ni Angela at pinaupo ito sa tabi niya. Tinawagan ako ni Dr. Vargas kanina. Kwento ni Andrew habang pinapanood ang mga bata. Sabi niya, isa itong medical miracle. Gusto niyang isulat sa journal.
Ano pong sabi mo? Sabi ko, hindi ito milagro ng medisina. Humigpit ang hawak ni Andrew sa kamay ni Angela. Sabi ko, milagro ito ng isang babaeng hindi sumuko kahit pinagtatabuyan na. Sumandal si Angela sa balikat ni Andrew. Basta naniwala lang ako. Sa kanila. At sayo. Sa di kalayuan, nadapa si Luke sa damuhan. Dati, tatakbo agad si Andrew sa takot. Sisigaw siya para sa nurse. Pero ngayon, nanatili siyang nakaupo. Pinanood niya ang anak. Dahan-dahang tumayo si Luke. Pinagpag ang tuhod at tumawa. Kaya nila yan, bulong ni Andrew. Kaya natin yan, dagdag ni Angela. Hinalikan ni Andrew ang noo ni Angela. Ang camera sa garden ay nakatutok sa kanila. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito nagbabantay ng takot. Nagre-record ito ng isang happy ending. Dahil sa wakas, ang Ngoy Tumoy Hay, ang ika-12, ay naging ang nag-iisang babae sa puso ng pamilyang ito.